Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Isang malungkot na balita ang lumantad sa atin kanina lang pong madaling araw na ito pong si Daniel Naroditsky, Super Grandmaster ng USA at napakahusay na commentator, content creator, streamer. Kung meron pong isang brilliant sa chess na nabubuhay before ay si Naroditsky yun. Kapwa content creator mga kamatyas. Nakakalungkot po na malaman na sa kabila ng kanyang pagbibigay ng serbisyo sa World of Chess community ay sa edad na 29 years old, pinagpahinga na po siya. May mga nababalitaan po tayo, nababasa natin sa social media na by heart attack daw. At yung iba naman kung ano-ano pa. Pero ganun pa man, kayo na rin po makakabasa kung ano talaga ang dahilan. Ang sinasabi, wala raw pahinga si Naroditsky, talagang full dedication ang kanyang oras sa chess, wala man lang daw exercise. May mga ganun akong nababasa, no? Kaya naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Pero ganun pa man, mga kamatyas, dedicated po itong video na ito para sa kanya. Dahil sa kanyang mga, para sa akin po, immortal game na hindi makakalimutan. 3 games po ang i-analyze natin. Laro niya kay Wesley So na iniidolo natin. Pangalawa, idolo ng lahat na si world number 1 Magnus Carlsen. At pangatlo, yung nagpaiyak, nagpahagulgol kay Chucky sa buong buhay ni Chucky sa chess. Doon lang siya humagulgol sa laro na yon kay Naroditsky. Okay po, condolences sa pamilya ni Naroditsky. Ngayon po ay simulan na natin. White dito si Naroditsky sa Champions Chess Tour. Nag-E4 siya kay Wesley at nag-E5. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. A6, classical approach ang ginawa ni Wesley dito. Knight F6 at nag-castling B5, Bishop B3 at nag-Bishop C5. Ito po yung Archangelski pattern of Bishop. Nag-D3 lang para suportahan ang E4 at nag-D3, nag-A4 para atakihin kagad yung ganyang klaseng pawn structure sa queen side. Agad-agad namang umiiwas ang tore para mawala ang pressure sa A file kasi kakain ng white dyan. Kinapture na, capture para magkaroon ng tempo control na mainam sa puti sa A file. Bishop E3, tinapatan na ang strong bishop. Kinapture, capture, kahit yan po ay double pawn pero napaka-beneficial dahil kumukontrol yan sa square ng sentro at magkakaroon pa ng powerful F5 later on. Nag-castling, Queen E1, para siyang Sicilian Grand Prix na yung queen hanggat maaari ay ililipat sa king side, pwedeng sa G3, pwedeng sa H4. Nag-Queen E7, develop lang paunti-unti at mukhang nagbabalak na mag-Bishop E6 pero agad pinuntahan ni Naroditsky yung F5 square. Ang kanya pong nickname ay Dania. Yung iba naman tawag sa kanya ay Naro. At nag-G6 para hindi makalundag ang knight na yan na malakas papunta sa F5. At nag-Knight C3 para naman i-pressure ang D5 square. Knight B4, dinagdagan ni Wesley ng control sa D5 at dito nag-Queen to G3 para naman i-pressure naman na ituloy pa rin ang binabalak na paparating na Knight F5 since hindi naman makaka-capture dahil sa pin. Nag-King G7, umangat lang si Wesley at nag-Knight F5. Check, tinuloy na. Obligadong capture ng bishop. Capture ng rook. Hindi pa rin pwedeng mag-Knight H5, kakainin lang dahil sa power ng pin. At nag-Knight D7, pumatong na yung isa para atakihin naman yung F7. Para sa human side perspective, napakainam po ng tira na to. Yan din ang nag-automatic sa atin once na nakaangat ang tore natin. Di ba mga kamatsas? Pero kung accurate po ang pag-uusapan, H4 ang gustong gawin ng computer and then H5. Pero nag-Rook F1, F6 at nag-Knight D5, sinalubong na ng exchange at nag-Knight B6, nag-H4 na. Naihabol ni Naroditsky ang idea kung papaanong palalambutin ang shield ng king ni Wesley dyan. Nag-C6, sacrifice na ang idea pag kinapture, tore lang doon at makakabawi, may second rank control pa. Ang plano ni Wesley na ganyan,
kinapture pa rin ni Naroditsky, nag-Queen C7. Ayun. Ang buong akala ko po Tore talaga ilalagay doon, pero Queen C7 ang ginawa ni Wesley at nag-blunderatious siya. Dito po, ang gustong mangyari ng computer ay simple Rook B C8. Pero dahil nag-Queen C7, hinarap lang ni Naroditsky para makatakas ang bishop niya, capture. Ayun, dito na po nagsimula. H5, good move. Kaya masasabi ko pong immortal game ni Dania ito. Grabe mga kamatsas, sinan nyo ha. Simula sa H5, Queen takes B2, hanging ang bishop, another pawn sacrifice. Ang binitawan na naman na atake. King H8, kasi po kung kakapturin ito, may capture lang doon. And then may mga Queen H4 pa, mga ganun-ganun. Okay? Kaya nag-King H8 para maitago ang king, nag-Queen G5. Tingnan nyo po ang tira na to. Wow! Hindi pwedeng capturing ng Tore may matcha sa G7. Hindi pwedeng capturing ng Queen may kain-kain, backrank matchas ang king. At nag-Queen takes bishop. Kinapture na lang dito ni Wesley ang hanging bishop at dito po kinapture na nga ang pawn sa F6. At nag-Rook FE8, hindi pwedeng makipagsabayan, kain, King G8 may matchas sa G7. At dito po mga kamatsas, ipinakita ni Dania ang napaka-talented move na talagang almost unstoppable. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Rook takes pawn. Brilliant sacrifice. Knight D7. Ano po ba ang meron kung kakapturing ito? May Queen F6 check, King H7 man or King G8, may Queen G7, matchas. Kaya, nag-Knight D7 para pigilan yung paparating na Queen F6. Pero, huling bitaw, Rook G7, ang tawag dito ay sugswang. Kahit anong gawin pa ni Wesley, wala na siyang magagawa sa napakatinding unstoppable Rook takes pawn, sacrifice, imagine niyo po, capture and then Queen G7. At kung sasalubungin naman ng Tore dito, may Queen E7, threatening, Rook takes H7 pa rin. Kung Knight F8, kakapturin lang po, ang didepensa sa H7, matchas pa rin. Ito po yung laro na hindi ko makalimutan sa isa sa mga major games at big tournament na ginawa ni Naroditsky. Wesley Sopa kalaban. That time, 2639 lang ang rating niya, pero si Wesley, 2774. Pero ang daming nagulat sa brilliant game na to mga kamatsas. Ang isusunod naman natin, ang hindi makakalimutang naging laro niya kay world number 1, Magnus Carlsen. Si Dania po ay isa sa tinatawag na online specialist. Titled Tuesday po ang labanan na ito. Pag si Magnus ang sumali, talagang laging parang iuhulog mo na lang ang champion prize sa bulsa niya. Pero this time, nakatapat ni Dania. 2025 po ito naganap. Bago lang. Ang ginawa ni Naro, nag-E4. C5 si Magnus, Knight C3, E6, Knight F3, A6 at nag-D4. At pumasok na po sa tinatawag na Sicilian Can. Nag-B5 para mag-B4 and then Bishop B7. Nag-Bishop D3, develop lang. Bishop B7 at nag-castling. Knight C6, kumapture, capture, and then nag-Rook E1, Bishop C5, Bishop E3, tinapatan ng exchange, capture, capture, Knight E7, and then Queen H5. Si Dania po ay kilala sa napaka-creative mag-form ng atake. Yan po ang talagang ina-admire ko kay Dania. Ang galing niya magplano, mag-create ng mga nakaka-pressure na atake. At higit sa lahat, talagang grabe, napakabilis. Panoorin niyo po yung kanyang bullet. Ilang beses na po siya nag-champion sa bullet brawl ng chess.com. Napakatulin. Ang bilis ng utak niya mag-create ng mga brilliant attack. Rook G3, ayan na po, tinan nyo. Naalala ko si Tal sa style niya, yung nakakaporma ng mga atake. Queen F6, para depensahan yung knight kasi parang nagbabadya ng sacrifice. Nag-Rook E1. Pero ito po,
ay nagbabadya ng isa pa ring malakas na atake. Pero kung accurate ang pag-uusapan, Queen C5 ang gusto ng computer. Pero Rook E1, Queen E5, binarahan yung plano ng white to play E5. At para di makatulak, tinanggap ni Naro, capture, F4, inatake, takes. Pero tingnan nyo po, napaka-aktibo ng Torre at nag-Rook G8 depensa, nag-D4 para i-D5, B4, inunahan na ni Magnus ang atake, Knight D5. What a perfect, brilliant talaga. Grabe yung Knight D5. So may atake po doon sa C7, nag-Rook B8. Hindi pinatulan ni Magnus kasi kain-kain, check. Mababawi din naman yung bishop, no? Discovered check. Para maiiwas sa double, nag-Rook B8 na lang si Magnus pero blunderacious. At dito po, natumbukan ni Dania ang winning na tira. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knight F6. King F8. Capture. Kasi hindi pwedeng capturein po yun kaya umilag lang ha kasi nakapin. Na quality down dito si Magnus. At ito na po, nagsimula na si Dania na mas lalong atakihing todo dahil wins in exchange material na siya. Bumaba, G6, and then King F2. King G7, G4, King F6, Rook C1 para kahit anong pintuan, walang magagawa na anumang gulo-gulo ang Torre. Nag-A4, Rook E4, threat ang pawn B4, nag-B3, kinain-kain lang. Okay, Bishop D3 muna, Rook E3, kinapture ng Torre, and then nag-King G3. Nananatili pa rin nakapin, at nag-Bishop to C4, exchange ng Torre, and nag-Rook C5 para depensa, King E7 pupunta sa D6, at nag-King F2, King D6, Rook A5, mabawi man yung pawn, makuha man, may bawi sa A4, H5, kinain lang, and then King E3, and then going to King D4, and then Rook A6 check, wala na po ito. Totally deads na itong endgame na ito. Si Magnus na naghahari sa endgame sa buong mundo, pero minsan na hindi makakalimutan, pinisak ni Naroditsky si Magnus Carlsen. At that time, 4 out of 4 si Dania. Para sa akin po, ito ay amazing, immortal game ni Dania. Pisakin mo ba naman ang world number 1 eh. At ito pong huling i-analyze natin, kamakailan lamang ay nagpahugulgol ng iyak kay Ivanchuk. Ulitin po natin mga kamatsas. Ito po ay naganap nitong nakaraang taon FIDE World Blitz Chess Championship 2024 against legendary Chucky Ivanchuk ng Ukraine. Nag-D4, Knight F6 si Dania, C4, G6, F3, Bishop G7, King's Indian po ang kanilang pinaglabanan. Semish variation dahil naka F3, Knight C3 at nag-A6. Ayan. Kay Magnus Carlsen ko lang nakikita ang discarding ito pero ito po ay isang mainam na waiting move na may idea mamaya to play C5 and then nagbabadya din po ng sacrifice B5. Bishop D3 na niguro si Chucky na talagang bago siya mag-Knight G2 nakalabas na ang mga bishop. Nag-Knight FD7 para bigyan ng power ang diagonal, Knight GE2, C5 para may tension ng pressure kagad. Tinulak naman ni Chucky para talagang makagipit sa sentro, sa space, at walang Knight C6. At dito nag-Knight E5, atake sa bishop, A4 para talagang masecure na walang bitaw ng sacrifice B5 na makakagulo. Kasi pag nakain po ito, imagine niyo po may Benko idea na sacrifice. Pag wala na ang light square bishop, tamang-tamang timpla na po ang sacrifice B5 makapagbibigay ng malakas na atake. Kaya pinipigilan talaga yan. Nag-Knight BD7, B3 para makawala na ang bishop. Pero this time, kailangan ng capturein talaga yon. Capture and nag-F5 para makapunit-punit pressure. Nag-Rook D1 dahil sa pagka-pressure ni Chucky na under pressure siya sa diagonal, umiwas. Pero binigyan ng bad move ng computer. Dapat daw po ang tira ay simple castling lamang. At wag munang mabalahibuhan sa pressure ng bishop. Nag-Rook D1 at nag-B5. Ayan na po. Ito na naman ang inaabangan ko kay Dania. Yung kanyang creation ng unexpected attack. Kain,
Kain, sacrifice pawn si Dania para makapaggawa ng gulo-gulo sa queen side. At nag-knight e5, inatake ang queen, queen c2, and kumapture muna sa e4, knight takes e4, at dito nag-queen a5 check, knight c3. At dito po sa hindi inaasahang bitaw, hindi halata sa mata na meron na palang brilliant na bitaw dito na dapat gawin. Pakiguess nyo po ang nakakagulat na tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Knight takes f3, boom. Brilliant sacrifice. Kain, sacrifice pero hindi makapag-castling ang king dito ni Chucky. Under attack ang bishop, nag-king d2. Dahil po sa kakulangan ng oras, si Chucky po nagsishake na yun eh. Kasi nga, syempre dati, hindi siya nagsishake sa mga panic time. Pero may edad na eh. Darating at darating, nauubos po ang nerve, temperament, yung pressure, nerve na po usapan. Kaya itong si Chucky pagka panic time, sa mga ibang videos na napanood ko, nanginginig talaga. So kaya confused na rin, nagbababad move na ang tira ni Chucky dito. Pero dapat daw po ang tira ay king e2, hindi king d2. Okay, pero dahil nag king d2, bumitaw dito ng isang nakakapanghinayang na bitaw, si Dania. Dito po, ang dapat palang great follow-up ay queen to b4. Itabi lang ang queen closer sa king. At paunti-unti ang nakikita ko dito, bishop f5, mga tusok-tusok, buhay na buhay ang diagonal, may rook a3 pa akong nakikita, rook takes b3 to follow. Medyo silent positional, brilliant ang queen b4. Pero balik tayo dito sa medyo talagang may sapak, may dating. Bishop d4, nag-rook a1. Good defense by Chucky. Kinapture ang bishop, sacrifice, pero sadya po yon. Since hanging ang queen at hanging ang tore, ang bishop din, great sacrifice yung ginawa ni Chucky. Bishop to g4. Tingnan nyo po kung gaanong kalakas manggulo itong si Naro. Rook takes. Parang tumahimik lang na isang unos. Pero nandyan pa rin naman ang mga tensyon na tusok-tusok. King d3, perfect defense and escape by Chucky. Pero bishop d4 check, king c4. Nakahanap si Chucky ng perfect shelter for his king. Bishop f5. Samantalang si Dania, mini-maintain niya lang ang pagkatusok-tusok sa mga pyesa ni Chucky dito. At nag-queen d2, kinapture na po yung knight, capture, and then e5. So pag kinain, delikado, may capture, check pa. Nag-rook to e1, rook f4 check, ayun na pala ang threat din, may check na rin pala. Kinapture na ng queen. O kasi po kung knight e4, wala, kakapturein lang uli eh. Capture, and then knight e4. So nabawi po ni Dania ang queen. Pero napakalaking problema pa rin po ang hinaharap. Still losing pa rin kasi sa powerful pass pawn na papagapang na napakadelikado sa black. Kinapture na po, capture, and then g5. Hoping na grabe, itong b6 po na ito ay talagang totally deads na deads pa rin ang black dito. Gumapang, gaganon po. f3, rook e1, g4, king c6, h5, hoping na makagulo-gulo sa pamamagitan ng connected marching pass pawns. Pero dahil dying seconds na po sila dito, rook f8, nag b7, h4, nag-rook to g1 bigla si Chucky. Na-pressure siya na gusto niyang awatin yung paparating na g3 na panggugulo na ginagawa dito ng black ni Dania. Dito po bumigay. Ang accurate way po to win this game is simply to play rook f1. Hindi makapush-push, kain-kain, may rook takes f3, and then anytime naman magkukwin na once na mawala ang bantay sa ilalim. Rook f1 po ang accurate. Pero dahil nag-rook g1, si Legend Chucky, pag f2, ayun, talo pa rin si Dania kung tutuusin. Dahil ang tamang tira dito ay g3. Yan ang winning move.
na kapag kinapture, saka mag-F2, alis ang tore, capture ang pawn, still 2 connected pass pawns. Napakalakas. Pero dahil nga po, napa F2 si Dania dahil wala nang oras eh. 5 and 4 seconds, napakabilis niyan. Capture, doon, capture, ayun, dito po. Dito na no. Ang tamang tira is B8 queen. Ibibigay na lang pala ito. Pag kinain, and then rook takes H4, kapag gumanito and then rook F4, still winning for white. Makuha man yung B3, makukuha na yung panggulong F2, may strong pass pawn pa rin ang white. Naka-cut off pa yung king, nababakuran talaga. So di makakalapit. So balik po tayo dahil kinapture ni Chucky, isang tira lang, nagbago at naglaho ang lahat ng kaniyang winning at dito na nga po tuluyang humagulgol dahil na-flag down po si Chucky. Naguluhan na siya eh. Isang tira na lang din, mag-queen na si Dania eh. So ito po yung mga posisyon na tinatawag nating bangkay na buhay pa. Talagang hindi makapaniwala si Chucky. Buong-buong pag-asa niya, buong-buong inasahan niya na talagang magre-resign na si Dania. Pero sa huling artistic na panggugulo, very creative counter ni Dania, na ipanalo pa dito sa FIDE World Blitz Chess Championship 2024. Hagulgol ng iyak si Chucky at ginawan po natin ng video yon. Gusto ko lang pong balikan dahil hindi ko makakalimutan na may isang legend na talagang humagulgol dahil kay Dania. At napaka respectable no, kumbaga parang nirespeto ni Dania, hindi man lang siya tumawa. Malungkot din si Dania sa video na yon. Panoorin niyo po, reviewin niyo yon. Malungkot din siya kasi nafe-feel niya yung nararamdaman ni Chucky. And then mismo himself, si Naro ay respetado kay Chucky. Legend yan eh. Grabe, baka hindi pa nga pinapanganak si Dania. Legend na yan si Chucky eh. So ganun po yon mga kamatsas. Ako po ay personal no. Kung may intindihan lang sana ako ng pamilya ni Naroditsky, ako po ay naghahatid ng isang malaking condolences para po sa pamilya. Nakakalungkot po, lalo na napakaraming fans ni Dania. And then, nararamdaman ko po bilang isang content creator, no, paano kung ako din yung magkaganon minsan mga kamatsas. Ayan, isa lang po ang hiling ko, no, sana hatiran nyo ng suporta si Twinks, si Mrs. Kasi syempre, kami lang naman dalawa sa buhay, wala pa kaming anak. Siya may iwan ko. Kaya, pagmamahal nyo sa akin ay ibigay nyo kay Twinks, mga kamatsas. Kung mangyari man dumating man ang panahon na yon. Di natin alam eh kung sinong mauuna sa atin. Pwedeng ako, diba? Pwedeng bukas, tsugi na tayo. Ganun po yon, no? Napapanahon yon. At kalooban ng Diyos yon, mga kamatsas. Ang buhay natin ay hiram lang natin, hindi para sa atin, hindi atin yan mismo. Hiram natin yan. Siya ang nagpapasya kung kailan tayo magpapahinga. Basta ang gawin natin, gumawa tayo ng mabuting paggawa sa ating kapwa-tao, sa ating lipunan. Sumunod tayo sa mga tamang dapat gawin para tayo man po ay pagpahingahin. Nakakasiguro po tayo sa ating direksyon na meron tayong magandang kapalarang hinaharap, mga kamatsas. Maraming salamat po at mag-comment na lang po kayo down below. Nakikiramay tayo sa pamilya ng naiwang Naroditsky Daniel, no? So, salamat po mga kamatsas. God bless po sa ating lahat.